naman po natin ang sitwasyon sa iba pang bahagi ng Marawi City. Mula naman po sa kinalalagyan ng ating kasamang si June Veneracion. June? Connie, nasa labas kami ng downtown proper ng Marawi City. At ito mga nasa likuran ko mga sundalo. Ito yung mga tinatawag na blocking force mula sa 1st Infantry Division ng Philippine Army. Nagsasagawa sila ng checkpoint. Tinatanong yung mga lumalabas na sasakyan. Dahil mga kalahating kilometro mula rito sa aming pwesto, nandun yung sentro ng putukan ngayon. Putukan sa pagitan ng mga miyembro ng Mauti Group at mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines. At ang balita natin may mga na-insert na doon na mga special unit ng AFP at sila yung nangunguna nga doon sa tinatawag na close quarter combat doon sa mga miyembro ng Maute. At ang balita natin sa pakikipag-usap sa mga locals dito, yung mga Mauti Group daw inoccupy yung mga matataas na building, doon sila nagposisyon at doon naglagay ng kanilang mga sniper kaya naka-alerto itong mga tropa ng army dito. Sila yung bahala kung sakaling meron lumabas sa area na yan. Kaya ito yung main task nitong blocking force. So para lumalabas ito, Connie, kasi kahapon ang intindi natin mula sa military ay ang labanan nasa tinatawag na outskirts ng downtown o ng outskirts ng Marawi City. Pero ngayon, ang naririnig natin dito sa mga nagarito ay ang mismong labanan nasa downtown pala, hindi talaga lumabas ng city proper o doon sa sentro ng city. So hindi natin malaman ngayon ano ba talaga ang nilalatag na totoong kwento, kung nasa outskirts ba talaga ang labanan o nasa sentro ba talaga nitong syudad. Connie, ang huling pakikipag-usap natin sa 1st Division, 5 ang patay sa kanilang hanay, sa hanay ng government, at 13 naman sa panig ng mga Mauti Group. Tungkol naman doon sa napabalita natin ng mga sibilyan na pinatay ng mga Mauti Group nung nakaraang araw, hapon yan, ay nahihirapan yung mga otoridad, nahihirapan yung mga sundalo, mga pulis na ma-retrieve yung mga katawan dahil ongoing pa rin hanggang sa mga sandaling ito yung matinding labanan doon sa area na yon, sa isang barangay kung saan nga sinasabing pinatay ng Mauti Group yung siyam na sibilyan. Napadaan lang ang mga ito sa checkpoint, hindi na alam na nagmamando na pala ng checkpoint ay mga miyembro ng Maute at yun pinagtatali sila at sabay-sabay pinagpapatay. Connie. Yes, June, matanong ko lamang din doon sa mga nakakausap mong mga residente, kamusta na ngayon yung kanilang pakiramdam, especially na sinasabi mo nga hindi talaga malaman kung talagang saan na uusbong yung mismong putukan, kung sakasakali kung sa far-flung areas ba o mismong dyan mismo sa iyong kinatatayuan. Ano ang reaction nila, June? Yung kanina, Connie, nakita nyo yung sasakyan kanina na fil-lockdown dito, chinek ng mga sundalo. Makikita mo kanina, siguro mga 10 minutes ago, may dumating dito na 2 sasakyan, punong-puno yung ibabaw, mga gamit. At ang sabi ng mga padre di pamilya ay ililikas na nila yung kanilang mga pamilya sa Iligan City dahil sobrang na daw napakadelikado doon sa looban nito kung saan nandun nga ang sentro ng bakbakan sa pagitan ng Maute at ng mga sundalo. Takot na daw yung kanilang mga anak, kaya nagpasya na lang sila na lumikas at lumipat panandalian sa kalapit na syudad ng Iligan City, Connie. Siyempre, June, dasal namin ang kaligtasan ng lahat, pati na rin kayo dyan. Ingat kayo, June Veneracion.